Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang gabi sa inyong lahat na mga bumubuo ng inyong official YouTube channel, ang Papa Dudut at ang Papa Dudut Stories. Tandang-tanda ko pa kung ano ang unang kwento na napakinggan ko noong last year, yung tungkol doon sa letter sender ninyo, na babae na nakisama sa dalawang lalaki sa iisang bubong. Naintriga kasi ako at simula noon ay nakikinig na ako sa inyong channel at hindi rin po ako nag-skip ng mga ads para masuportahan kayo sa inyong ginagawa. Ako ay isang tao na hindi naniniwala sa mga kasabihan ng mga matatanda, tulad ng malas daw ang may buhay na nunal sa balikat dahil magiging pasandaw ang buhay. Hindi rin ako naniniwala na malas din daw kapag may buhay na nunal na malapit sa tinutubuan ng luha. Maraming mga kasabihan ng mga matatanda noon. Ang pinagtatawanan ko lang kasi napaka-absurd kung pwede mo ngang sabihin. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain noon na may mga kasabihan na tila nagkakatotoo at isa ako sa mga minalas na maging biktima, Papa Dudut. Para sa kapakanan ko ay pakiusap ko na. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Daisy, 37 years old, single at isang career woman. Masasabi kong swerte naman ako. Sa aspeto ng career, mataas na ang posisyon ko sa kumpanyang pinapasukan ko. Pero Papa Dudut, sa edad kong ito ay walang tumatagal na relasyon sa akin. At kung bakit? Iyan ang nilalaman ng kwento ko, Papa Dudut. Marami ang nagsasabi na maganda ako, kaya ligawin ako ng mga lalaki. Pero ni isa sa kanila ay walang tumatagal dahil sa sari-saring unexpected events ang mga nangyayari sa kanila. Matyaga akong naghintay, Papa Dudut, hanggang sa dumating si Ambo, ang aking first boyfriend. Simpleng lalaki lamang si Ambo, matangkad, payat, ngunit mabilis at maliksing kumilos. Pero napakabuti ng kanyang kalooban. Mahal na mahal niya ako at halos ibigay na niya sa akin ang lahat. Mapasaya lamang ako, Papa Dudut, noong mga panahong yon. Ay buo na ang aking isipan na si Ambo na ang gusto kong mapangasawa. Samantala, merong din akong best friend na lalaki, si Paulo. Actually, si Paulo ang tila naging daan para magkatuluyan kami ni Ambo. Okay naman si Paulo. Cute, medyo chubby, pero napakabait na tao. Kaya ko siya naging best friend dahil nagpakita talaga siya ng concern sa akin at todo ang suporta niya sa lahat ng desisyong ginagawa ko. Pero nawala si Paulo ng ilang taon dahil nagtrabaho ito sa Hong Kong. Siyempre, nalungkot ako dahil mami-miss ko siya. But after 3 years, ay bigla niya akong tinawagan para ibalita sa akin na nasa Pilipinas na siya at nagpasya kami ni Ambo na imbitahan siya, Papa Dudut. Dumating ang araw ng pagkikita namin ni Paulo. Una akong dumating sa meeting place habang si Ambo ay nagpasabi naman na may late ng dating. Matagal akong naghintay. Hanggang sa dumating na nga si Paulo. Pumasok kami sa kalapit na fast food at pagkatapos umorder ay umupo kami malapit sa glass window kung saan ay kitang-kita namin ang labas. Makikita ko rin kapag dumating na ang aking boyfriend. Nagkamustahan kami at doon ay nagkwento siya ng kanyang naging buhay sa Hong Kong bilang OFW. Maya-maya ay ako naman ang kanyang tinanong
Nga pala, hindi mo sinabi sa akin agad na may boyfriend ka na? Ilang buwan na kayo? Actually, mag-iisang taon na kami ni Ambo. Pag-amin ko. Ganun ba? Nabakas ko sa mukha ni Paulo. Ang lungkot nang marinig niya ang tungkol sa amin ni Ambo. Okay naman ba ang boyfriend mo? Okay na okay? Mabait, sweet, thoughtful, hardworking, maalalahanin. To take note na gwapo siya ha, pagmamalaki ko. Ngumiti lang si Paulo sa akin. Sige, siya na ang Mr. Right, so anong oras daw darating? Ang boyfriend mo? Tanong niya. Pagkaraan ng ilang saglit. Kakatawag lang niya sa akin kanina. Ang sabi niya sa akin ay parating na raw siya. Sagot ko naman sa kanya. Daisy, masaya ako para sa'yo. At least ay nakita mo na ang Mr. Right mo. Malungkot niyang sabi sa akin. Ako naman ang nagtanong sa kanya para basagin ang kalungkutan sa kanyang mukha. Ikaw, Paulo, I'm sure loveless ka pa rin. Tama ba? Panunukso ko sa aking best friend. Tumango lamang si Paulo bilang tugon. Ilang taong ka na ngayon? Tapos kahit isang babae. Wala kang natipuhan? Masyado ka bang choosy? Oh, alam mo na? Gay ka? Umamin ka na, Paulo. Bakla ka, no? Biro ko pa sa kanya. Agad namang tumanggi si Paulo. Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi ako bakla ha? Tumawa ako ng malakas. Sus! Dedenay ka pa dyan. Ano ba kasi ang dahilan? Bakit hanggang ngayon? Hindi ka pa nagkakajowa? Tanong ko sa kanya. Personal choice ko lang. At saka, alam mo na, hindi ko pa nahahanap ang Miss Right ko. Baka sa kakahanap mo ng Miss Right. Tumandang binata ka, biro ko pa sa kanya. Tapos ay nagtawanan kami. Kaming dalawa, Papa Dudut. Maya-maya ay nakita ko si Ambo na nasa kabilang kalye. Patawid patungo sa fast food na kinakain namin ni Paulo. Natuwa ako at tinuro ko. Kay Paulo ang boyfriend ko. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, Papa Dudut. Nabangga si Ambo nang rumaragas ang jeep. Kitang-kita ko, itaas to, kung paano tumilapon ang boyfriend ko sa kalsada. Agad na nagkagulo ang mga tao sa labas at nanlumo at napasigaw din ako. At patakbo akong lumabas ng fast food patungo sa kinaroroonan ng boyfriend ko. Doon ay nakita kong nakahandusay si Ambo, face down, duguan, at tila basag ang buong mukha niya. Agad namang lumapit sa akin si Paulo at kinomfort niya ako. Ako naman ay hindi ko matanggap ang sinapit ng aking boyfriend. Ilang oras ang lumipas, dineklarang dead on arrival si Ambo, Papa Dudut. Sobra po akong nasaktan sa pagkawala ni Ambo. At the time ay mahal na mahal ko siya at mahal din niya ako. Sabi nga ng mga kaibigan ko, Ambo is a perfect guy for me. Pero sa kasawiang palad ay agad siyang nawala sa akin. Nanghina ako noon dahil almost 1 year lang kaming naging magkasama, Papa Dudut. Matagal-tagal din bago ako naka-move on. 2 buwan ang lumipas at nakilala ko naman si Chris, ang bagong office mate ko noon. Ewan ko ba, pero agad kaming nagkaroon ng instant rapport. Una, naging magkaibigan kami. Hanggang sa 3 buwan nang lumipas ay nanligaw siya sa akin dahil naman sa mga efforts niya. Sa panliligaw sa akin ay agad niyang nahuli ang puso ko, Papa Dudut. Agad kong pinakilala si Chris sa mga magulang ko bilang bagong boyfriend as expected dahil sa karisma ng boyfriend ko. Kaya nagustuhan siya ng mga magulang at kapatid ko. Pinakilala ko rin si Chris kay Paulo at madaling nagkasundo ang dalawa. Papa Dudut, tulad ni Ambo ay minahal ako ni Chris ng tunay katunayan. Mas higit pa niya ang pagmamahal na ibinigay sa akin ng yumao kong boyfriend. Naging masaya ako sa piling niya
at hinangad na sana siya na ang mapangasawa ko sa huli. Samantala, isang araw ay nagpa siya kaming mamasyal noon sa isang amusement park para mag-celebrate ng aming mansari. Naging maganda naman ang buong araw namin kaya nag-enjoy kami ng husto. Gabi na noong nagpa siya kaming umuwi. Dito na tayo maghintay ng jeep, sabi ko sa kanya habang nakaakbay sa akin ang boyfriend ko. Dito ba talaga ang hintayan ng mga PUV? Ang dilim kasi, maraming mga kawatan ang nagkalat sa mga madidilim na lugar tulad ng kinakatayuan natin, pag-aalala ni Chris. Kung sakali namang may mga kawatan sa paligid, martial arts expert yata ang kasama mo, pagmamalaki pa nito. Napangiti lamang ako pagkatapos sa isang mainit na yakap ang ibinigay niya sa akin. Alam mo Daisy, ikaw ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng Panginoon. Maraming salamat dahil dumating ka sa buhay ko at minahal mo ako. Hindi kita makakalimutan. Wika pa ni Chris. Medyo nakaramdam ako ng kaunting kaba na hindi ko maipaliwanag, Papa Dudut. Mamayang kaunti ay isang lalaking nakabonet ang lumapit sa amin. Tinutukan kami ng baril. Nagulat kami. Pero nagbanta sa amin ang hold-upper na kung mag-iingay kami ay papatayin niya kaming dalawa. Pero hindi sumunod si Chris sa gusto ng hold-upper at nagbuno pa silang dalawa. Hanggang sa nadinig ko ang alingaw-ngaw ng putok ng baril. Nag-hysterical ako pagkakita sa duguan at nakahandusay na katawan ni Chris. Habang tumakbo naman palayo ang hold-upper, agad naman akong nakatawag ng tulong at dinala si Chris sa ospital. Pero binawian din ito ng buhay pagkaraan ng isang oras. Samantala, habang nagdadalamhati sa pagkamatay ng boyfriend ko, ay dumating naman si Paulo para i-comfort ako. Daisy, please, huwag ka nang umiyak. Pero nagpatuloy lamang ako sa pagdadalamhati. Paulo, mahal na mahal ko si Chris. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Diyos ko, bakit mo siya binawi sa akin? Niyakap ako ng mahigpit ni Paulo. Sabay sabing, tumahang ka na Daisy. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makalimot. Hindi kita iiwanan. Ako ang magiging sandigan mo. Muli na namang sinubo ako ng tadhana. Si Chris ay isa na namang nawala. I was so devastated kasi mahal na mahal ko noon si Chris. Kaya napakasakit sa akin ang bigla ang pagkamatay niya. Inabot ng 6 na buwan bago ko tuluyang naramdaman ang pag-move on. Samantala, sinwerte naman ako sa trabaho at na-promote ako noon bilang manager. At that time ay hindi ako makapaniwala dahil at the age of 25 ay mapopromote ako sa taas ng posisyon na yon. Almost a year ang lumipas ay nakapagpundar ako ng bahay. Doon ay nakilala ko naman si Eddie, ang naging foreman ng ipinapatayo kong bahay, Papa Dudut. Mabait si Eddie, bagamat undergrad ng high school siya, ay kinakitaan ko siya ng pag-asenso dahil na rin sa pagiging hardworking niya. Dahil sa mga katangiang yon ni Eddie, ay nahulog ako sa kanya. Habang tinatapos yung bahay, ay nanligaw siya sa akin. Then after matapos ang bahay, ay doon ko na siya sinagot, Papa Dudut. Sobra ang katuwaan ko noon dahil malakas ang kumpiyansa ko noon na si Eddie na ang perfect guy for me. At hindi naman ako nagkamali dahil ipinakita at pinaramdam sa akin ni Eddie na talagang mahal niya ako. Kaya sabi ko sa sarili ko na siya na ang gusto kong mapangasawa. Ngunit isang gabi, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan na magaganap. Dumalaw si Paulo noon sa bahay namin at inaya siya ng mga magulang ko na doon na maghapunan.
Nagpaunlak naman si Paulo at masaya kaming kumain. Biglang may tumawag sa cellphone ko. Nang sinagot ko ito, ay narinig ko sa kabilang linya ang mama ni Eddie. "Hello? Bakit po kayo napatawag? At saka, bakit po kayo umiiyak?" Tanong ko sa nanay ni Eddie. That time, kinabahan ako para sa aking boyfriend. "Eddie, na-aksidente. Wala na ang anak ko." Pag-amin ng nanay ng boyfriend ko. Pagkatapos ay narinig kong muling humagulgol ang matanda. Nanginig ang buong katawan ko at nanlumo sa aking narinig. Sa isang iglap, ang masayang hapunan ay napalitan ng pighati. Ano pong nangyari sa kanya? Bakit po siya na-aksidente? Halos hysterical na tanong ko. Pagkatapos ay napahagulgol na ako. Lumapit naman sa akin sina Paulo at ang mga magulang at kapatid ko. Nahulog siya sa building na pinagtatrabahuhan niya. Dead on arrival siya sa ospital. Sagot ng nanay ni Eddie. "Kung gusto mong pumunta rito, itetext ko sa iyo ang address ng chapel ng pagbuburula ng anak ko." "Sige po, pupunta po ako diyan. I-text niyo po sa akin ang address at pupunta po ako kaagad diyan. Hintayin niyo po ako," huli kong nasabi sa matanda. Dahil hindi ko na kaya pang magsalita dahil sa sobrang pighati na nararamdaman ko, Papa Dudut. For the third time ay muli akong namatayan ng boyfriend. Sobrang devastated naman ako dahil sa nangyari. Iyak ako ng iyak noon at umaasa ako noon na panaginip lamang ang lahat. Pero wala na talaga si Eddie. Ang masaklap pa ay sa kanya ko ibinigay ang sarili ko. Buong akala ko noon kasi na siya na talaga ang nakatakda para sa akin. Pero mali ako. Iniwan din niya ako pagkatapos ng ilang buwan naming relasyon. Samantala, ilang buwan ang lumipas, pagkamatay ni Eddie ay may dumating pang mga boyfriend sa akin, sina Ramon at Randy. Pero lahat sila ay hindi rin nagtagal dahil iniwan din nila ako. Matapos magkandamalas-malas ang buhay nila. Siyempre, wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak na lamang dahil sa sobrang frustration. Nariyan naman si Paulo, ang best friend kong umagapay sa akin sa oras ng aking pag-iyak, Papa Dudut. Pagkaraan ng ilang buwan, pagkatapos ni Ramon at Randy, ay marami pa ring lalaki ang nanligaw sa akin. Pero lahat sila ay minamalas ang buhay. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nangyayari, pero malakas ang kutob ko noon na hindi yon coincidence. Samantala, nagkaroon ako noon ng panibagong boyfriend, si Art. Boss ko siya at mataas ang katungkulan sa pinapasukan kong kumpanya. Although almost 20 years, ang tanda niya sa akin ay hindi ko yon alintana. Dahil nga ay napaibig niya ako. At the time ay mahal na mahal ko si Art. At siya na ang pinapangarap ko noong mapangasawa. At hindi naman ako nagsisi dahil bigay todo siya sa pagmamahal sa akin. Pero Papa Dudut, madalas ay kinakabahan na ako sa pwedeng mangyari kay Art dahil sa pagmamahal niya sa akin. Naging paranoid ako. Palagi kong inaalam ang kanyang kinaroroonan. Lalo na't marami na akong boyfriend na nagbuwis ng buhay dahil sa pagmamahal nila sa akin. Pero so far naman ay wala namang nangyari kay Art at tumagal ng 8 months ang relasyon namin. Hindi naman siya minalas, kaya nasabi ko sa aking sarili na baka siya na ang nakatakdang lalaki para sa akin. Samantala, isang gabi ay naghahanda ako sa 8-month series namin ni Art. Ayon sa nabalitaan ko, ay magpo-propose na sa akin ng kasal ang boyfriend ko. Kaya naman sobrang excited ako noong gabing iyon. Bumili pa ako ng magandang damit
at pinakiusapan ko pa ang aking kapatid na si Dina na makeup artist na pagandahin ako. Sa special occasion na yon, habang nasa kwarto ay nagkwekwentuhan lamang kami ni Dina. Dina, excited na ako. Sana ito na ang matagal ko nang pinakahihintay, ang sabi ko. Habang kinikilig dahil ini-imagine ko na noon ang eksena sa pagitan namin ni Art. Oras na mag-propose na siya sa akin ng kasal. Sa dinami-dami ng mga nanliligaw sa'yo. Sa 50 years old ka pumatol, natatawang wika ni Dina. Sa totoo lang, noong malaman ng pamilya ko na matanda ang boyfriend ko, ay nakarinig ako ng pagtutol mula sa kanila. Lalo na sa kapatid kong mapang-asar. Pero eventually, dahil sa mabait naman si Art at charismatic, kaya agad niyang nahuli ang loob ng mga magulang ko. Kahit din si Dina, botong-boto siya kay Art, pero minsan yon ang pinababalik kapag trip niyang mangasar. Ano ngayon kung mas matanda siya sa akin ng 20 years? Age doesn't matter, diba? Sabi ko na lamang. Maya-maya ay nagsalita ulit ang aking kapatid. Sana lang at tumagal kayong dalawa ni Art. Uy, ano ka ba Dina? Nakakakilabot naman yung sinabi mo sa why ko sa kanya. Totoo, kinabahan ako noong sabihin niyo ng kapatid ko. Ate, hindi ka ba natatakot na baka tulad ng mga naging jowa mo, mawala rin si Art? Hindi ko na hinayaang tapusin pa ni Dina ang kanyang sinasabi dahil agad na akong nagsalita. Papa Dudut, huwag ka ngang magsalita ng ganyan Dina dahil sa totoo lang, nawiwirduhan na ako sa sitwasyon mo. Lahat ng mga naging jowa mo, namatay. Seryosong wika pa ni Dina. Nagkataon lang yon, sabi ko, pampalakas ng loob. Maya-maya ay may sinabi si Dina na lalong nakapagpatindi ng pagka-weirduhan ko. Ate, meron akong gustong makita sa'yo kung okay lang. Nagtaka ako sa sinabi ng kapatid ko. Bakit? Ano bang gusto mong makita sa akin? Tutal naman. Pareho tayong babae at magkapatid tayo. Hubarin mo yan. May titingnan lang ako. Hubarin mo yung panty mo, ang sabi pa ni Dina. Nung una ay tumutol ako sa gusto ng kapatid ko. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang makita sa katawan ko. Pero dahil sa insisting si Dina, ay napapayag na rin ako para matapos na. Oh my God, sabi ko na nga ba, naibulalas pa ni Dina. Lalo akong nagtaka sa pagkagulat ng kapatid ko. Oh, bakit? Anong problema ha? Nagahit ka ba ate? Diretsahang tanong niya sa akin. Hindi, ganyan na talaga yan. Hindi ako masyadong tinutubuan ng buhok sa maselang parte ng katawan ko pag-amin ko. Kaya pala, namamatay ang mga jowa mo. Dahil panot yan, napatingin ako kay Dina. Akala ko ay nagbibiro siya. Pero nang tingnan ko, ang reaksyon niya ay tila worried siya sa akin. At ano naman ang koneksyon nito sa pagkamatay nila? Curious kong tanong. Natatandaan ko kasi yung sinabi ni Lola Tentay na ang isang babae kapag sobrang manipis o panot ang buhok na nasa ibaba, mamalasin daw ang sino mang lalaking magiging jowa niya. Maaari daw manganib ang buhay ng lalaki or worse, mamatay. Revelasyon ni Dina na speechless ako sa aking narinig. Parang natatandaan ko na may kasabihan ng mga matatanda tungkol sa manipis o panot na buhok sa maselang parte ng katawan, tulad na lamang yung mga nangyari kina Ambo, Chris at Eddie. Maya-maya ay nasabi ko sa kanya, isama mo na rin yung mga manliligaw mo. Tingnan mo sina Ramon, Randy, pati si Manny. Lahat sila minamalas ang buhay nang manligaw sila sa iyo. Sa tingin mo ba,
Coincidence lang yon? Hindi, no. Pagpapatuloy pa ni Dina. Ha, nako Dina, kasabihan lang yon ng mga matatanda. Hindi totoo yon, sabi ko. Habang pinalalakas ko na lamang ang aking loob. Sana lang ate, hindi totoo ang kasabihan ha, pero sa mga nangyayari, sa mga lalaking na involved sa'yo, mukhang maniniwala na ako sa kasabihan. Hirit pa ni Dina sa akin, Papa Dudut. Pagkatapos kong malaman kay Dina ang kasabihan ng mga matatanda, ay bumagabag na yon sa isipan ko. Kaya yung excitement ko sa proposal ni Art ay napalitan ng pag-aalinlangan at takot habang nagdi-dinner kami. Ay napansin ni Art na matamlay ako, kaya naalarma siya. At tinanong ako kung ayos lang ako. Tumango lamang ako noon bilang tugon. Maya-maya, pagkatapos ng dinner, ay may inabot si Art at ibinigay yon sa akin. Daisy, heto, tanggapin mo. Napatingin ako sa maliit na lagayan ng singsing. Doon ay binuksan niya at tumambad sa akin ang isang diamond ring. Daisy, will you marry me? Tanong niya sa akin. That time ay kinakabahan pa rin ako. Ayokong matulad si Art sa mga lalaking minahal ko. Kaya hindi ako nakasagot sa tanong niya. Dahil inaalala ko ang kaligtasan ng taong mahal ko. Napansin ni Art ang aking discomfort. Kaya muli siyang nagsalita para kumbinsihin ako. Natanggapin ko siya bilang asawa niya. Matagal kong pinag-isipan to. I know, maiksi pa lang ang 8 months. Pero sigurado na ang puso ko na ikaw na ang babaeng pinakahihintay ko. Mahal na mahal kita, Daisy. Sana tanggapin mo ko. Nangangako naman ako na magiging mabuti akong asawa sa iyo. Paliligayahin kita sa abot ng makakaya ko. Naiyak ako sa mga sinabi ni Art. Bahagyang nawala ang takot na nasa puso ko. Kaya isang desisyon ang aking ginawa. Oo, tinatanggap ko. I will marry you. Gusto kitang mapangasawa. Niyakap ako ni Art at hinalikan. Gumanti rin ako ng halik sa aking fiancé. Nakaramdam ako ng saya sa aking puso dahil na rin sa mapapangasawa ko. Ang lalaking pinakamamahal ko. Pero Papa Dudut, yung kasiyahan namin na yon ay panandalian lamang dahil noong oras na yon ay biglang nahirapang huminga si Art ng isay at nawala ng malay. Napasigaw ako at humingi ng tulong. Agad naman akong tinulungan ng mga staff ng restaurant at isinugod si Art sa ospital. Pero dineklara siyang dead on arrival nang makarating sa ospital, Papa Dudut. Doon ay sobra na naman akong nagdalamhati. Sa pagkamatay ni Art, naisip ko rin yung sinabi sa akin ng kapatid kong si Dina tungkol sa kasabihan ng mga matatanda. Tungkol sa maselang bahagi ng katawan ko. Doon ay nakaramdam ako ng guilt at sinisisi ko noon ang sarili ko sa mga nangyari. Pero to the rescue, ang best friend kong si Paulo at pinaniwala niya ako na hindi ko kasalanan ang lahat. Na hindi totoo ang kasabihan. Dahil doon ay muli akong nagkaroon ng panibagong boyfriend, si Rocky, isang negosyanteng Chinese tulad ng dati. Minahal ko din siya. Pero wala pang ilang buwan ay nagkanda malas-malas na ang buhay niya. Nariyan ang pagkalugi ng kanyang negosyo at paglobo ng kanyang utang sa bangko. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang na naglason si Rocky sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng muriatic acid. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako nag-entertain ng manliligaw at ni minsan ay hindi na ako pumasok sa anumang relasyon. Masasabi kong nagka-phobia na ako, Papa Dudut.
Ayaw kong may magbuwis pa ng buhay sa kabilang banda. Habang nagluluksa ako sa pagkamatay ni Rocky ay lumapit sa akin si Paulo para i-comfort ako. Pero nag-decide na akong ipagtapat ang lahat sa aking kaibigan. Paulo, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko kung bakit nagkandamalas-malas ang buhay ni Rocky. Malas ako sa buhay niya. Ang sabi ko, huwag mong sabihin yan, hindi ka malas. At saka, may malaki ng utang si Rocky bago pa naging kayo. Kaya huwag mong sisihin sa'yo ang mga kamalasan niya sa buhay. Wika niya na tumututol sa mga sinabi ko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit namamatay ang lahat ng mga lalaking nagmamahal sa akin? Sa tingin mo, coincidence lang yon? Napatingin lang sa akin si Paulo. Alam kong naguguluhan siya sa mga sinasabi ko. Paulo, maipagtapat ko sa iyo. Malas ako, hindi coincidence. Yung pagkamatay ng mga lalaking nagmamahal sa akin. May sinabi sa akin si Dina tungkol sa isang kasabihan ng mga matatanda. Masyadong personal. Pero lahat daw ng babaeng ganon mamalasin daw at mamamatay ang mga lalaking magmamahal sa kanya. Pagtatapat ko. Pero tumutol si Paulo sa aking sinabi. Hindi ako naniniwala doon, Daisy. Kasabihan lang yon ng mga matatanda. Dahil kung totoo yon, sana matagal na akong namatay sa sinabi ni Paulo. Ako naman ang naguluhan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Matagal na kitang mahal, Daisy. Hindi lang basta pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa iyo. Matagal ka ng special sa akin. Sa totoo lang, noong mga bata pa tayo, in love na ako sa iyo. Kaya kung totoo man ang sinasabi mong pamahiin, sana matagal na akong patay. Kaso hindi. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ako. Pag-amin ni Paulo sa akin. Ngayong alam mo na mahal kita. Sana wag mong isiping nag-iisa ka sa mga pag-iyak mo. Karamay mo ako. Palagi akong narito para sa iyo. Hinding-hindi kita iiwanan. Hindi, Paulo. Ayaw kong madamay ka sa mga kamalasang dala ko, pagtutol ko. Ngunit agad na tinutulan ni Paulo na malas ako. Hindi totoo yan. Hindi pa hintulutan ng Diyos na habang buhay, may dalang malas ang isang tao. Nagkataon lang siguro na namatay ang mga lalaking nagmahal sa iyo dahil hindi sila ang nakatadhana para sa iyo, Daisy. Malakas ang kutob ko na tayo ang nakatakda para sa isa't isa. Alam ko, ikaw ang Miss Right at ako naman ang Mr. Right mo. Sana tanggapin mo ang pagmamahal ko sa iyo, Ania. Napaiyak na lamang ako sa mga sinabi ng aking best friend at para mahimasmasan ako ay isang mainit na yakap ang ibinigay niya sa akin. Hindi ako nagmamadali. Alam kong nasa stage ka pa ng pagdadalamhati. Pero tandaan mo, narito lang ako at handa kitang tulungan na lumimot. Handa kitang saluhin sa lahat ng mga pagdurusa mo. Handa kong ialay sa iyo ang buhay ko. Ganyan kita kamahal. Pahayag niya sa akin. Papa Dudut. Doon ay nagulat ako sa pagtatapat sa akin ni Paulo na mahal niya ako. Ginawa niya ang lahat para makalimutan ko ang lahat ng pait na nararamdaman ko sa buhay pag-ibig ko. Minahal niya ako. Nanligaw siya sa akin. At dahil sa tinitibok na rin siya ng puso ko, ay sinagot ko na rin siya. Mahigit 1 taon ang lumipas mula noong maging kami ni Paulo, ay hindi siya na-aksidente o napahamak. Pero kapansin-pansin ang kamalasang dumarating sa buhay niya, tulad ng pagkawala ng trabaho at pagkalugi ng negosyo ng kanyang mga magulang. Ngunit
nanatiling matatag si Paulo at ipinakita niya sa akin na kaya niyang suungin ang anumang pagsubok na dumarating sa buhay niya. Pero natapos din ang unos sa buhay ni Paulo. Doon ay inaya niya akong magpakasal na siya ko namang tinanggap. May 6 na buwan din ang naging preparasyon. Pero nang dumating ang araw ng kasal namin, ay hindi ko inaasahan na biglang magbabago ang isip ko. Ate Daisy, saan ka pupunta? Bakit hindi ka pa nagbibihis ng wedding gown mo? Ilang minuto na lang at aalis na tayong papunta ng simbahan. Natatarantang wika pa ni Dina sa akin. Walang kasalang magaganap, Dina. Umatras na ako. Naibulalas ko yon ang aking naging desisyon. Dahil sa loob ng 6 na buwan na relasyon namin ni Paulo ay nasaksihan ko ang mga kamalasang dumating sa kanya. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Nakakonsensya na kasi ako noon, Papa Dudut. Ate naman, 6 months yung naging preparation sa kasal ninyo ni Paulo. Tapos atras ka lang, paano na mga guests ninyo? Paano na si Paulo? Tiyak na naghihintay na yon sa simbahan o pagtutol pa ni Dina sa aking desisyon. Napag-isip-isip ko na, baka malasin lang si Paulo. Kapag pinakasalan niya ako, ayaw ko siyang mamatay. Mahal na mahal ko siya. Naiiyak kong wika. Ayoko may mangyaring masama sa kanya. Ikamamatay ko yon. Ate, hindi mo ba naisip kung gaano kasasaktan si Paulo? Sa gagawin mo, tanong sa akin ng aking kapatid. Umiiyak akong tumingin sa kanya at nagsalita. Mas mabuti nang masaktan siya, Dina, kesa sa mamatay siya. Tulad ng mga lalaking nagmahal sa akin noon. Napabuntong hininga si Dina. Ano na ngayon ang balak mo? Pupunta muna ako sa probinsya natin, sa Pangasinan. Doon muna ako lalagi. Alam ko na, maraming magagalit sa akin. Sina nanay, tatay, mga magulang ni Paulo at maging ang taong pakakasalan ko. Pero wala akong magagawa. Mabuti na rin yon kaysa mapahamak. Nang dahil sa akin si Paulo, pagpapaliwanag ko. Saglit na nanaig ang katahimikan kay Dina habang pinapanood akong umiiyak. Maya-maya ay nagsalita na rin siya. Ate, mag-isip kang mabuti ha bago ka gumawa ng desisyon. Buo ang desisyon ko, Dina. Ngayon, ikaw na ang bahalang magsabi kina nanay at tatay. Aalis na ako at yun na nga, umalis na ako papunta sa Pangasinan. Samantala, habang nasa biyahe, ay nagpasya akong tumawag doon kay Paulo na nooy nag-aalala na sa akin. Doon ay inamin ko na ang katotohanan. Siyempre, labis ang pagdadalamhati ng aking fiancé. Nasaktan ang puso ko pagkarinig na umiiyak siya sa kabilang linya. Akala ko ba mahal mo ko? Tanong niya sa akin. I'm sorry, pero ayaw lang kitang madamay. Sa mga kamalasang dala ko, ayaw kong mamatay ka ng dahil lang sa akin. Naiiyak kong sabi. For God's sake naman, hanggang ngayon, pa rin ba naniniwala ka sa kasabihang yon? Hindi totoo yon, Daisy. Sana kung totoo yon, matagal na akong patay. At kung totoo yon, hindi na sana ako umabot ng 1 taon simula nang maging tayo. Naibulalas ni Paulo habang humahagulgol. Tapatin mo nga ako, mahal mo pa ba ako? Sa puntong yon ay napaiyak na rin ako. Oo, mahal kita. Kaya nga masakit sa akin ang ginagawa ko. Sagot ko. Kung ganon pala, bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit ang hindi siputin ng kanyang bride? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit ang mapahiya sa mga tao dito? Hindi mo ba alam kung gaano kahapdi sa puso ko ang ginagawa mo? Patuloy sa pagiyak ng boses ni Paulo dahil bagsak na ang kanyang kalooban. Pero wala akong ibang masabi sa kanya
kundi sorry. Paolo, please, for the last time. Sasabihin ko ito sa iyo. Kung gusto mo pa akong makitang buhay, sumipot ka dito sa simbahan at pakasalan mo ko. Kung hindi ka sisipot, magpapakamatay ako pagbabanta nito. Gusto mo ba? Maisama ako sa listahan ng mga lalaking nagmamahal sa iyo na namatay na. Sige, sabihin mo lang. Agad ako nagpanik sa aking narinig. Wala akong pakialam noon kahit na nagtitingina na sa akin ang ibang pasahero ng bus. Hindi mo magagawa yan. Kilala kita. Ngunit nagmatigas si Paulo sa akin. Daisy, handa akong mamatay para sa babaeng mahal ko. Pagkatapos noon, ay pinutol na niya ang tawag Papa Dudut. Napag-isip-isip ko noon na baka madamay siya sa kamalasang dala ko. Kaya ko siya hiniwalayan. Ginawa ko yon, alang-alang sa kapakanan ni Paulo. Hindi ko kayang makitang minamala si Paulo nang dahil lamang sa akin. Pero Papa Dudut, kahit na hiniwalayan ko siya, ay nakakapit na ang kamalasan sa taong nagmamahal sa akin. Nabaliw si Paulo dahil sa pag-iwan ko sa kanya, hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya nakayanan at nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa building. Papa Dudut, sobra akong nagdalamhati noon dahil si Paulo, na minahal ko ng buong puso, ay matutulad din pala sa mga lalaking minahal ko noon na minsang minalas at namatay. Papa Dudut, simula noon ay sinumpa ko na sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na ako muling iibig pa. Kaya heto ako ngayon. Magpapakatanga na lamang, at para hindi ako malungkot ay nag-ampon na lamang ako ng 2 bata na siya kong inaalagaan. Papa Dudut, maraming salamat sa pagkakataong ito. Hindi ako maasang maere ito, pero kung sakaling mapili po ninyo, I thank you in advance. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Daisy. Nakakalungkot ang totoong istorya na binahagi sa atin ni Daisy. Maraming trahedya. At kung ikaw ang nasa katauhan niya, ay baka mabaliw ka lang dahil lahat ng lalaking minahal mo ay minamalas. Pero mga kaibigan, totoo ba ang malas? Normal lang sa atin na kapag may nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, ay ina-assess natin yon. Sa kamalasan, nagkalat din ang mga kasabihan at pamahiin na kapag hindi mo sinunod ay mamalasin ka. Pero ayon naman sa iba, ay walang malas sa mundo. Sadyang maraming bagay lang talaga ang hindi para sa iyo. Totoo man ang malas o swerte, ay wag nating idepende sa mga ito ang buhay natin. Madalas kasi ay nasa tao lang yan kung paano niya titingnan ang isang bagay. At siguro, kaya ka binibigyan ng pagsubok sa buhay, ay may pagkukulang ka sa gawa o pagkukulang sa pananampalataya mo sa Panginoon. Walang malas kung mananalig ka lamang sa Kanya. Ang advice na ito ay para po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Muli, nagpapasalamat kami sa kwentong ibinahagi sa atin ni Daisy, at sana'y maging payapa na ang iyong kaisipan at tanggalin mo na sa iyong isipan ang salitang malas. Live your life to the fullest at huwag kang mag-alala dahil nandiyan naman ang 2 mong anak, mga magulang at kapatid at mga kaibigan mong handang magpasaya sa iyo. Ipagdarasal namin na sana'y maging maayos na ang lahat sa iyong buhay. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe